iba. Baka naman, diba, tanghali na. Oh. Isali niyo po yung gulay. Nasali ba? Ay, naku, kung ako sa inyo, umpisahan ko na po yung pagtatanim ng mga ito. Gaya ng ginagawa ng guest natin today. Oh, naku, urban gardening advocate po siya at instructor na rin. Wala pong iba kundi, masigawang palakpakan po, isang green na green leafy vegetable. Palakpakan po para kay Sir Don Bustamante! Hi, Sir Don! Yes, ma'am. Sir Don, Magandang. paano muna? Batiin mo muna yung mga nanonood sa ating ngayon sa Net25 at nakikinig po sa Radyo Agila. Come on! Magandang umaga po sa inyong lahat at isang karangalan ang makapunta po dito at mabigyan ng pagkakataon na maging bahagi po ng programang ito. At siyempre kay Ma'am Lab, magandang umaga sa inyo. Isang karangalan po. Wow! Cute mo! Love it! Pero ito, Sir Don, ang unang-una kong tanong sa inyo ay, bakit ho kayo ba nung bata ay lumaki na puro halaman o tinuruan kayo ng mga magulang yung maghalaman? Paano po ba? Ako po ay lumaki na wala po kaming lupain. Opo, at hindi ko po naranasan nung aking kabataan na makapagtanim lang o makapagpunla ng kahit na anong halaman. Okay. At ako po ay hindi ko rin po lubos maisip kung bakit bigla na lang pumasok sa puso ko ang pagtatanim. At naiisip ko nga sana nung kabataan ko pa, inumpisahan ko ito. Kaya lang, yun nga po talaga, may mga pagkakataon na at least hindi pa naman uli ang lahat, dumating po ako sa ganitong edad na natutunan ko pa rin po pala ang pagtatanim at ang mga benepisyo po nito. Kumbaga, hindi pa huli ang lahat. Wala pong edad ang pagtatanim. Correct or po, yung ma'am. kagustuhan na makapagtanim, lalo na ng mga gulay, ng mga na pwede mong kainin. Yes po, ma'am. Yan, Tama po. okay. Bakit mo sinimulan itong urban gardening mo, container gardening po ninyo? 10 years ago po, mahigit 10 taon na nakakalipas, nalaman ko po na ako po ay may type 2 diabetes. Opo. At syempre, sa kagustuhan po natin na nasundin yung payo ng ating doktor na bawasan yung kanin, bigyang diin yung diet. At ang sabi niya, damihan ko ng pagkain ng gulay. Yun yung mas priority ko sa aking pagkain. Nung panahon po na yon hanggang po sa kasalukuyan, napakamahal po ng gulay. Kailan po ba ito? 10 years ago, 11 tagal na years pala. ago. Tama po. Okay. Opo. Alam naman po natin na ang mga gulay na nabibili natin ay talagang napakamahal. Sobrang mahal. Magkano ginagastos nyo nung panahon na hindi pa po kayo nagtatanim? Kasi po ang diet ko po mula umaga, tanghali, gabi, talagang hindi po nawawala yung gulay. So nalaman ko po na ang aking ginugugol na pera sa isang linggo ay inaabot po ng mga 3 o hanggang 4,000. Malaki-laki! Malaki po, ma'am, kasi unang-una sa gulay lang po yun. Correct. Paano po yung ibang gastusin? At nung mga panahon na yun, yung mga anak ko maliliit pa. So ikaw, mahilig ka na ba talaga sa gulay? kumakain po ako ng gulay noon, pero hindi po lahat. Pero dahil dito sa sakit na to, wala ka ng choice. Kailangan mo nang gawin to at kainin. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So doon ka na nakaisip ngayon. Nakita mo, 3,000 eh. Ang mahal eh. Napakamahal po. Pag-aaray ka kasi niyan eh. Correct. So mag-iisip ka ngayon. Tama po. Paano ko tatanggalin yung 3,000 na yan? Ito na yung rooftop gardening mo. Opo. Nung panahon po na yon, ang aming pong bahay ay katatapos lang na ipagawa. Meron pong mga natirang panambak. Okay. Purong lupa. So naisip ko, ano kaya ang maaari kong gawin? Doon ko po naisipan na ano kaya kung magtanim na lang ako para kahit papaano mabawasan yung gastos ko doon sa... Mabuti pala, nakita mo yung panambak. Paano kung hindi mo na nakita yun, binigay na sa iba? Kasi minsan binibili yung panambak, ha? Yes, ma'am. Alam nyo, meron po talaga mga ideas na bigla na lang pumapasok. Yes. Na hindi mo inaasahan. Kaya po nag-umpisa ako na magtanim. Ang naaalala ko po, ang unang-unang gulay na sinubukan kong itanim ay pechay. Pechay talaga? Bakit Pechay po pechay agad ang naisipan mo na itanim? Tsaka ito ha, sabi nga ni Sardon, wala talaga silang backyard, wala talaga silang space. Pero ito yung ginawa niya. Okay. So ito, sa mga nakikinig po ngayon sa Radyo Agila, sa mga nanonood po ngayon sa Net25, wala po tayong rason. Meron po tayong dapat gawin. Okay, yes, sir. Pagpatuloy po natin, nagtanim ka ng pechay. Bakit pechay? Nagtanim po ako ng pechay kasi unang-una, yun yung sa lahat ng gulay na kinalakihan ko, yun yung pinakapaborito ko. Pangalawa,
Pangalawa, dahil na rin po sa mga pagtatanong sa mga kaibigan na nauna na nagtanim, ang sabi nila, pinakamadali sa mga leafy greens o sa mga gulay, yung pechay. Kaya yun po yung unang-una ko talagang sinubukan. Kumusta? Kumusta ang unang subok ng pechay? Alam niyo po ma'am, ganito po ang nangyari. Ginamit ko po yung lupang panambak. Nagtanim ako ng pechay at naging maganda po yung resulta. Oh, wow. Pero ang problema po, nung ikalawang attempt ko ng pagtatanim, same lupa pa rin po, pero hindi na siya ganun kataba, payat na siya. Meron pong explanation dyan. Kasi yung pong lupang ginamit ko sa lupang panambak noon ay hindi pa nagagamit. Yung natural na nutrition ng lupa andun pa. So yun po yung kinonsume ng pechay. Ang problema po, yung ikalawang pagtatanim ko, dahil nga sa wala ng mineral. Correct. Kinain na ng unang batch ng petchay na yan. Tama po. So ngayon, inaral mo naman ngayon paano patatabain ang lupa. Opo. Doon po ako nag-umpisa. Doon po ako nag-umpisa na manaliksik, na mag-aral, na magtanong. Saan? Paano ka nanaliksik at nagtanong? Kanino? Alam niyo po, sa panahon ngayon, libre naman ang impormasyon. Yun. Ang kailangan lang po talaga natin, magtiyaga tayong maghanap ng magandang artikulo kasi hindi lahat ng nababasa natin tama. Ay! Advocate ng love kita. Kailangan, gusto ko yan. Kapag ka nabasa mo, subukan mo kung totoo ba o hindi. Kapag ka alam mong totoo, so yun na yung sundin mo. Pagkatapos, marami naman, kailangan huwag kang mahihain na magtanong sa mga nakakaalam. At alam nyo po, kapag ka pinagsama-sama nyo yung mga magagandang impormasyon na makuha nyo, eh talagang magre-resulta po ito sa mas matagumpay na paghahalaman. Nakita ko kasing video ngayon, meron siyang iba't ibang klase po ng lupa, ano? Ano po yung mga yun? Base ba yan sa iba't ibang klase ng halaman? So may mga lupa ka na parang kinocultivate para maging organiko? Yes, ma'am. Gumagamit po ako ng natural na lupa. Ayan. Yung pong natural na lupa, kapag ka ito po ay tinaniman natin, kapag ka nainitan or natuyo ang lupa, ito po ay nagiging matigas. So kapag ka tumigas ang lupa, nahihirapan makagalaw yung mga ugat. At kapag ka nahihirapan makagalaw yung mga ugat, ang mangyayari, magiging bansot yung halaman natin. So meron po tayong mga soil amendment na tinatawag na hinahalo natin sa lupa para mas maganda yung texture niya. Gusto kong malaman, ano pong usually ang mga hinahalo niyo po sa lupa? Yan po ba ay mahal? Yan po ba ay makikita lang? Pwedeng libre? Gusto kong malaman yan kasi alam mo naman mga Pilipino. Di ba? Yes, ma'am, tama po. May gastos. Alam mo naman. Correct. May gastos. Sige, paliwanag po sa ating mga kababayan. Yung pong lupa na ginagamit natin, kahit saan pwede po kayo makapag-provide ng lupa. Halimbawa, sa paligid ng inyong bahay, merong bakanting lupa, pwede nyo pong gamitin yon. Ang kailangan nyo lang, lagyan siya ng mga soil amendment. Ang ginagamit ko po bilang soil mixture ay una, naghahalo po ako ng carbonized risal. Sa mga hindi po familiar sa carbonized risal, alam niyo po, Ma'am Love, sa probinsya, yung ipanampalay na sinusunog. Yun po ay isang napakagandang soil amendment kasi kapag ka naghalo po tayo nito sa lupa, naiiwasan po yung mga bacteria o yung pag-develop ng mga soil-borne diseases kasi ayaw nila ng carbon. Pangalawa, gumagamit din po ako ng ipa-ng-palay. Kasi yung ipa-ng-palay kapag hinalo mo sa lupa, yung sariwa. Kasi pag hinalo nyo po ito sa lupa, mas magiging buhagag siya, mas magiging poros siya. So hindi siya titigas. Makakagalaw, sabi mo nga ang mga ugat. Next, ano pa po? Yung pong mga nilagay natin ay hindi po yung fertilizer, yung po ay mga soil amendment. So ano po yung kadalasan ginagamit ko dito sa Metro Manila na bilang isang pataba, pinaka-common po dito yung tinatawag na vermicast. Ang vermicast po, yung dumi ng earthworm. Opo. Saan po pwede mabili itong earthworm na ito? Or pwede ka bang hindi ko alam, paano ba yan? Meron bang mga ano yan? Mga mabibilhan ka para makapagparami ka niyan? Opo. Alam niyo po ang vermicast, kung kayo po ay nasa Metro Manila, nasa isang urbanized area, pinakamadali pong makuha ang vermicast kasi ito po ay available sa mga garden store. Ito po ay nabibili sa online. Magkano ba? Depende po siyempre sa seller, pero ang pinakakaraniwan po na presyo nito ay per kilo po ito, pumapatak po ng 35 to 40 pesos. Ay, kaya natin yan. Pero yes ma'am, at marami na po kayong magagamit doon. Tapos po? Ang isang option ma'am, para hindi ka bili ng bili, mag-alaga ka mismo ng mismong earthworm. Paano? Meron pong tinatawag na starter kit ng paggawa ng vermicomposting. Kahit po yung mga
kahit po yung mga plangganang sira, Ayan. lalagyan nyo lang po siya ng mga pagkain. Halimbawa, yung mga pinagbalatan ng gulay, ng prutas. Doon nyo po ilalagay yung mga earthworm at kakainin po nila yon. Oh, so ngayon, hindi ka nabibili? Hindi ka nabibili. Dadami na lang sila ng dadami. Yempe. Meron kang continuous supply ng vermicast. Mahusay. Gusto ko yan. Sa fish head. Okay. Tama po. Okay. Dahil nga marami sa ating mga kababayan ang takot nga na gumawa nito dahil sinasabi nila, baka mahirap. Hindi ako green thumb. Kung ano-anong mga rason. Tama po. Anong sasabihin mo sa kanila? Alam niyo po, ang pagtatanim ay hindi po yan base dahil sa mainit yung kamay mo, malamig yung kamay mo, o yung mga tinatawag na green thumb. Kaya lang po binabase ng ibang tao yung green thumb kasi iniisip nila kahit anong gawin ko, walang nangyayari sa tanim ko. Oo, eh. Namamatay at namamatay. Tsaka yung ano daw, yung mga paggutom ka, bawal magtanim, ganyan. Hindi po totoo yun. Alam niyo po, ang pinakasekreto lang para mas maging matagumpay yung pagtatanim. Una, tamang impormasyon. Okay. Tamang pag-aalaga. Kapag yun po ay ibinigay nyo ang tamang pag-aalaga sa isang halaman, wala pong dahilan para hindi ka magtagumpay sa pagtatanim. Ang mga kasabihang green thumb, yan po ay o mainit yung mga kamay, yan po ay mananatiling kasabihan lang din. Okay. Eto na, kasi kanina, talagang sinabi ni Sir Don na wala siyang lupain, wala siyang backyard, Wala po. Hindi siya naging hadlang. Hindi So po ano siya. ang pwedeng gawin ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nandito sa syudad? Ano yung mga ibibigay mo sa kanilang tips? Kapag ginusto po natin na magtanim o mag-produce po tayo ng sarili nating pagkain, lahat naman po tayo ay nasa isang bahay. Kapag may nakita po kayo na isang parte ng bahay nyo, terrace man yan, o sa may bintana, o sa may kusina, o sa may rooftop, hanggat mayroon pong sikat ng araw o dinadaluyan ng sikat ng araw, pwede po kayong magtanim doon. Ang mahirap lang po talaga, ma'am, kapag yung bahay nyo ay talagang totally walang sikat ng araw. Di ba yung hindi mo nakikita yung langit? Hindi mo nakikita yung langit. Kasi maging makatotohanan na rin tayo. Tama po. Marami din tayo, lalo yung mga nasa slum area. Opo. Hindi po natin nakikita yung Tama langit. po. So anong pwedeng gawin naman nila kung sakali? Meron po ako mga napuntahan, mga community na talagang siksikan yung bahay Oo nila. nga po. Pag lumabas ka ng pintuan nila, walang araw, wala silang mga bintana kasi talagang napakasiksikan. Ang ginagawa po nila, naghahanap po sila doon sa karatig sa kanilang pamayanan ng isang bakanteng lupa. Ng isang bakante at ginagawa po nila itong community garden. Yan. So ibig sabihin, wala pa rin talagang dahilan para hindi tayo makapagtanim kasi nakikipag-usap sila doon sa may-ari ng lupa kung meron man o kaya naman kung ito ay pagmamay-ari ng gobyerno, nakikipag-usap sila at sama-sama po silang nagtatanim doon at sila-sila din po yung nag-harvest. Nang-harvest. Okay, eto. Opo. Napansin ko rin sa mga video ni Sir Don na ang ginagamit niya, mga recycled container, Opo. mga kung ano-anong mga bote na basura na dapat. Dapat no? po itinatapon na. Yan. Ito, pwede ba, bakit mo sinusulong yung ganon? Yung pagre-recycle at paggamit para sa gardening? Unang-una po, ma'am, kapag kayo po ay pumasok na sa gardening, sa urban gardening, doon na rin pumapasok yung pagmamahal mo sa kalikasan. At napansin ko po, unang-una, marami po ako nakikitang mga plastic, mga pinaglagyan ng soft drinks, mga pinaglagyan ng tubig na nagkalat Balde, lang. yung mga pintura, yung mga lumang balde. mantika. Naisip ko po, bakit hindi na lang ito yung gamitin kong pagtaniman para makakatulong ka pa sa kalikasan. Alam niyo po, ma'am, yung po mga ginagamit natin, yung mga pinaglagyan ng soft drinks, ito po ay nire-recycled naman. Ito po ay dinadala sa junk shop at nire-recycle. Pero base po sa pag-aaral sa buong mundo, 20% ng mga ganitong lalagyan ay hindi po nakokolekta. Ito yung mga nagkaklag na po sa kanal, sa sapa, sa ilog, maging sa dagat natin. Tsaka parang hazardous na sa mga Tama po, ma'am. mga nasa dagat, karagatan nating mga animals. Opo. At saka isipin niyo po, ma'am, ito pong mga plastic na ginagamit sa mga soft drinks, ito po ay laging bago. Hindi po ito nire-recycle. So kapag ito po ay ginamit mo bilang taniman, napapahaba mo yung pakinabang ng isang bote na dapat ay basura. Na dapat ay basura na agad. Makakasira ng kalikasan. Tama po. Kapag na-consume mo na yung laman, ang mangyayari, tatapon mo na. Pero dahil sa ginamit mo pa siya sa pagtatanim, mas mapapahaba mo yung pakinabang niya. Alam niyo po yung mga ganitong klaseng plastic, kapag tinaniman nyo, ito po ay umaabot ng 5 hanggang 7 taon na hindi nasisira. Wow. So imagine nyo po yun.
Correct. Naku, nakaka-inspire po itong ginagawa ni Sir Don. Kaya, naku, kailangan po natin gawa ng paraan talaga yung ating pagtatanim ng sariling pagkain. Malilibang ka na. Healthy ba yung kinakain mo? Makakatipid ka pa. Pero ito ang tanong natin mamaya. Kaya, Sir Don, magpapaturo tayo sa kanya. Paano ba ang paggawa ng sariling garden? Ano ba yung mga dapat na itinatanim pag mga urban gardening? Anong klaseng mga halaman ba yan? Naku! Kailangan tumutag po kayo! Dito lamang po yan sa Love and Around